I'll experience it someday. What I've Senhora, abriana da Bíblia, sa Romanos, versículo 20, versículo hasta sa 26. Magasiling ka, ang mga sangaging banggi agod nga ako masumpay. 20. Matuod na, bangon sang ila pagkadi matinuohon ginbanggi sila. Apang ikaw nagatindog sing maligon paagi lamang sa imo pagtuo. Gani dili ka magmangin matinas taason, kundi magmahinadlukon. 21. Kay ko ng Diyos wala magpaiway sa mga sanganga unay, hindi man siya magpaiway sa imo. 22. Yan, tanawa ang pagkaayo kag ang pagkaitid sa Diyos. Pagkaitid sa mga nagkapukan apang sa imo ang pagkaayo sa Diyos. Amen. Kung magpadayon ka sa iya pagkaayo, kay kung hindi ikaw tapson. Glory. 23. Tapson. Kag bisan ang iban, kung hindi sila magpadayon sa ila pagkadi matinuohon, isumpay. Kay ang Diyos may gahom sa pagsumpay liwat sa ila. 24. Kay kung ikaw ginutod sa kinaugali gikan sa olibo nga talunon, kag ginsumpay batok sa kinaugali sa maayong olibo. Daw ano pagid inis sila nga kinaugali nga mga sanganga isumpay sa ila kaugalingon nga olibo. 25. But ko mga kautulan nga inyo may paluanin ning tinago basi kun magpakaalam kamo sa inyo kaugalingon nga hunahuna ang pagpatiga nagabot sa bayan sa Israel. Tubtob nga ang kabukusan sa Israel sa mga hintil makasulod. 26. Kag gani ang bugos nga Israel maluwas. Subong nga sang nasulat na. Magagikan sa Sion ang manuluwas. Siya magapailayo kay Jacob sang pagkadi Dios. Manarangit niyo sa siyang ramdaman, kapag kanina ikaw makalis sa kadalsa, kagkabay ng balang spirito magapatungan, kagkabay ikaw ang inupulong ng hangga sakop sa sinong oras. Kabay ng imo balang spirito, gagawin sa kadalsa sa amin. Singalan niyo ng Jesus, pagkakalino, pagkapunto. Nakatayo na ako ng agos, na siguro ng bagay na depende sa pangunahan niya. Gusto sa pamilya nila, talaga yun na ang durato ni Shiro. Kaya pastor, kung natanda ka rin, ikaw ang mga nagsyo, natanda. Masugod kita naman siya. Lapit naman. Una-una ba lang, balikan kang yung basa ng brad. 19. Balikan. 19. Balikan. Glory. Thank you, Lord. Glory. 19. Ano na? Ano bro? Unsi, 19. Namin din bibigyan, no? Magsiling ka ang mga sangaging banggi agod nga ako masumpay. Dahil lang, ang singa mga Hudyo, mga Israelita. Amen. Singa sila sa ulibo nga gintanong. Magasiling ka. Sinang ka? Hudyo, Israelita. Para ako, masumpay singa ako, hintig. Dito? 20. Dili ka magpabugal sa mga sanga. Dili ka magpabugal. Sino ka? Ang mga hintig na nagbatong kay Kristo. Hindi din magpabugal. Magpabus sa mga sanga. Butang balon,
Kung sino man ang aral kay Kristo, hindi na napakita. Magpaubos ka. See? Kung magpabugal ka, dumduma ngay hindi ikaw ang nagsakdag sa gamot, kundi ang gamot nagsakdag sa imo. Ang gamot do sa Kristo. Kagampuno, Israelita. Glory. Ang nagasakdag sa aton, amos Kristo. See? Magsiling ka, ang mga sanga, ginbanggi agod nga ako masumpay. Ang mga sana, yung pangutod, sino na, mga Hodyo, yung pangutod, para ako, sino ako, kita nga hintin, para masumpay sa kahoy ng olibo. See? Matudi na, bangod sa ila pagadi matinuohon, ginbanggi sila. Apang ikaw nagtindog sing malikon, paagi lamang sa imo pagtuo. Okay, ang mga Hodyo, hindi sumampalataya. Nang hindi sila sumampalataya, tinutol sila. Kagaya ng sangay na tinutol. Yes. Ikaw naman, hindi tayo ito. Sa pamamagitan ng ating panampalataya, tayo dinugtong Amen. doon sa sanga. Doon sa puno, dinugtong sa puno na pinagtutulan ng sanga. Sige. Ganit hindi ka magnatinastaason, kundi magmainudlukon. Okay? Huwag tayong magmataas. Tayo kay Kristo na, magmataas na tayo. Sabi hindi, matakot tayo. See? Pagko ng Diyos wala magpaiway sa mga sanga nga unay, hindi man siya magpaiway sa imo. Okay? Ang Diyos, iyaging utod, tinutol ang mga unay na sanga. Siya mga unay, mga Hudyo. Sige tayo na idinugtong lang ang mangyari kapag hindi tayo magpatuloy sa kabutihan ng Diyos, puputulin din tayo. Sige. Yan, tanawa ang pagkaayo kag pagkaitig sa Diyos. Pagkaitig sa mga nagkapukan, apang sa imo ang pagkaayo sa Diyos. Kung magpadayon ka Ang sa iya. sinabi na anong short ni Pablo, maid-id. Naid-id na ang sarap mo, anong ginahimo mo. Kapag ang tao, naputol na ang kaugnayan niya kay Kristo. Naputol na. Ano sila maid-id na siya. Ang imo sala gamay, imo sala, anong ginahimo mo, paglapas sa puno sa Diyos, iya-id mo. Yes. Pero magpabiling ka sa salita ng Diyos, maabuti siya sa iyo. Kaya, kung manatili ka sa salita ng Diyos, ang Diyos mabuti sa iyo. See? Kung magpadayon ka sa iya pagkaayo, kay kung hindi ikaw matapson. Okay? See? Kabisan ang iban, kung hindi sila magpadayon sa ila pagka di matinuohon, isumpay. Kaya ang Diyos may gahong sa pagsumpay okay. Sa ila. Sa araw ito ng malaking kapigatigan. Sa muli, idugtong ng Diyos ang mga Israelita. Balik sa biyaya ng Diyos. Kung hindi sila magpatuloy sa kanyang hindi manampalatayaan. Sa mga tuwing, ibabalik sila muli. Kailan ito mangyari? Mangyari ito sa panahon ng malaking kapigatigan. Tapos na rapture. So may rapture na mangyayari. Pagkatapos ng rapture, wala nang hintil na maliligtas. Kaya habang wala pang rapture, pagsikapan niyo na makapasok sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya may kaligtasan. Kapag lumabas, pag hindi tayo makapasok sa kaligtasan, ang aabuti natin malaking kapigatian. Tapos rapture yun. Si Kay kung ikaw ginutod nga sa kinaugali, gikan sa unibo nga tanunon, kag insumpay, batog sa kinaugali, sa maayong unibo, daw ano pagit, hindi sila nga kinaugali, nga mga sanga. okay. Tayo na mga hintil. Saan tayo galing? Itunulad tayo sa sanga ng ligaw na kahoy ng libo.
Ang Israel, pinutol sila dahil hindi sumampalataya. Saan sila galing? Doon sa itinanim na kahoy ng reino. Ano yun? Mga Israelita. Sabi niya, balik sila muli sa kailan at saan paraan. Kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang hindi manampalatayaan. Yung tao sa panahon natin ngayon, makareliyon, kahit mali, ang mga turo, sige lang. Basta may reliyon. Ang tao ay hindi naidugtong sa kay Kristo sa pamagitan ng reliyon, kundi sa pamamagitan ng panampalataya sa mabuting balita. Ang mabuting balita tinanggihan ng mga Israelita. Kaya nung ginawa ng Diyos, pinutol sila. Wala nang kaugnayan sa Diyos. Delikado. Kapag ang tao walang kaugnayan sa Diyos, siya may kaugnayan sa demonyo. Sabi matakot ko. Dalawa lang yun eh. Kung wala sa Diyos, sa demonyo. Kapag hindi sumampalataya sa salita ng Diyos, sa demonyo. Yun naaabutin niya, sasaluin siya ng demonyo. Pero kapag sumampalataya siya, Diyos naman ang sasalo sa kanya. Diyos Nga isumpay sa ila kung lingon o libo. sige. 5. Buot kong mga kulturan nga inyo may baluan, kining tinago. Basi kung magpakaalam kamo sa inyo kaugalingon nga una-una. Ang pagpatiga nagabot sa bayan sa Israel. Tugtong ang kapusan sa mga intil makasulod. Okay. Sa ngayon, matigas ang puso ng mga Hudyo. Ayaw nilang sumampalataya sa mabuting balita. Ngunit, ang katigasan ng kanyang puso, pansamantala lamang. Hindi tuloy-tuloy. Hanggang kailan ito? Ang sagot, hanggang rapture. Sa rapture kasi, bago mag-rapture, kailangan ang lahat na mapinili ay makapasok na kay Kristo. Pagkatapos niyan, rapture na. Pagkatapos ng rapture, malaking kapigatinan. Doon na mawawala ang katigasan ng puso ng mga Hudyo. Ngunit, hindi lahat. 144,000 lamang ang sasampalataya. Ang milyon, hindi. Kaya manatili sila o mamamatay sila na wala kay Kristo. Malaki yung mangyari ito. O yan. Lindol sa Russia. Tsunami sa Russia. Sa Japan. Ang Amerika. Anda naman makipaggera sa China. Dahil sa Taiwan. O ito naman ang Russia. Laban sa Amerika. So, maraming mga nagaganap na mga tanda si Lord malapit na babalik. Kayo nag-aaral, tuloy aral. Kayo trabaho, tuloy trabaho. Ngunit, isipin nyo si Lord malapit na babalik. Mayroon ako dito yung kabasa. Gab, ito. Gab. Sangkod, ano yan na ba? Lagay? Letter B, Ha? 4589. Cellphone. Little B. Little B. 458. Ha? 458. Little B. Ano yan? Number 40 na bro. Oh, number 4. Saan mo? No, I wished I could have more time on that. The bride, when she's taken from the church. Okay. Ang tanong kasi, ganito yun. Itong tanong. Ang tanong, Brother Branham, nang mabuksan ang iwaga ng 7 tatak. Tapos na bang time? Wala nang time? Ang sagot, no. Ibig sabihin, meron pa time. Ito malaking bagay ito. Sapagkat may manging time na mali ang interpretation nila dahil gumawa sila ng sariling interpretation tungkol sa revelation, pahayag
Yes, Science City. Basahin mo. Pahayag, Kapitulo 10, Science City. Ito, mayroon siyang paliwanag dito. Sige. Hindi ito paliwanag ng Panginoong Isus sa ikapitong mensahero. Sarili lang ito na paliwanag ng mga tao. Mali yun. Sige. Sige. Una, dos ayes, iti. Yes, Yes. Science. Sige. Yes, ayes. Kag nagsumpa bangod sa iya nga nagkabuhi sa katuigan nga nagtugas ang langit kag sang yara sa sini. Sige. Kag sang duta kag sang mga butang nga yara sa sini. Isang. Kag sang dagat kag ang mga butang nga yara sa sini nga wala nasing pagkalantang pa. Ano? Ako, Nawala. Ano? paglantang pa. Oh. Siguro hindi maintindihan. Brothers, yung mga inabasa sa inyo sa English Bible? Basahan? King James? Anong wala na siyang paglantang na? 7. Revelation. 10, verse 6. Wala siyang paglantang na. Lantang pa. Wala siyang... And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth, and the things that are therein are, and the sea, things which are therein. Oh. There should be time no There longer. should be time no more. No longer. Sa sa kanilang paghalo, wala na kuno tiyon. Sa diin ang walang tiyon. Wala na raw panahon. Tapos na. Ano tiyon nila? Basa mo, Brad, sa verse 30. English. Seven. Sige man gapon. Okay. Don't go, bro. Bisa na lang. No. Dito lang ang gusto ko nga talupanggan, ang time is no longer. Okay. Kundi nga sa mga adlaw sa pagtawag, sang budyo nga patungkol sa ikapitong manugtunda, ang tinago sa Diyos, sunod sa gintay balon niya sa iya mga ulipon nga mga malalag na matuman. Okay. Tinago. Lihim. Ano tinutukoy dito? Yung hiwaga ng 7 tatak. Para sa mga iba niya in time, ang hiwaga daw ng 7 tatak, kasi mayroon pa na 7 tatak pa. So itong natira na 7 tatak pa, doon daw ito sa langit, mahayag. Pero mali yun. Ang Revelation 10:7, ito ay panahon ng ikapitong mensahero. Ikapito. So walang panahon sa langit, eternity. So hindi pwede ang panahon doon sa langit. The time is no longer. Kaya nga, ngunit ang ikapito daw na ang mga linya ito na ipahayag ng Panginoon, ito raw sa langit gagawin. Mali yun. Dahil ito'y panahon ng ikapitong mensahero. At sa langit, walang panahon. Kaya ibang tinutukoy dito na the time is no longer, pag sinabi noon, siya, nang mabuksan ang 7 tatak, wala nang time, siya, no. Mali daw yan. Sige, brother, dito. The bride, when she's taken from the church age will cease. Okay. Mayroong 7 kapanahonan ng iglesia. Nang tawagin ang iglesyang bride. Sa 7 kapanahonan ng iglesia, katapusan kasi, Laodicea, Pentecostal. Nang panalabas ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, ang iglesyang nobya, sa iglesyang Pentecostal, na siyang katapusan kapanahonan ng iglesyang Laodicea na denominasyon, sabi niya, then, ano brother? The church age will cease. Ano daw ang hihinto? Hindi time, kundi
ang 7 kapanahunan sa iglesia ang pihinto. So tapos na ang 7 kapanahunan ng iglesia ng katapusan, Pentecostal. So yun ang nagsisindi time. Si Brother Benson. Laodicea goes into chaos. Ang Laodicea tutungo sa kaguluhan. Ang totoo yung Laodicea, lahat ng reliyon na sa loob ng panahon ito ng Laodicea. Ang wala ng kaguluhan ay ang iglesyang nobya. Sige. The bride goes to glory. Anong kasunod? Ang nobya mararapture. Kailan ang brother mararapture? So mararapture ang iglesyang nobya. Bago mag-Great Tribulation. Sige. And the tribulation period sets in upon the sleeping virgin. Okay, pagkatapos ng rapture, mayroong malaking kapigatian. At ang foolish virgin, sino to? Mga reliyon, lahat. Mga Pentecostal, lahat. Mga Baptist, lahat. Mga matutong, matapat sa paglilingkod. Hindi makasalimutan, virgin sila, marinis. Pero, dadana sila ng malaking kapigatian. Bakit? Dahil naiwan sila sa rapture. Kawawa ang maiwan sa rapture. Kaya nga, bride sa ating panahon ay nakahanda na sa rapture. Ano ang ginamit ng God? Ang hiwaga ng 7 tatak. Ang hiwaga ng 7 tatak, itong ginamit ng God upang makapaghanda tayo. Kaya binuksan ang mga hiwaga ng 7 tatak upang tayo maihanda. So hindi dahil matapat sila, dahil marami sila, lagi silang dumadalangin, ay marapture na sila. Hindi. Dadana sila ng malaking kapigatian. Sige, brother. 3.5 years while Israel is getting its prophecy. Okay. Ang mga hintil, ang foolish virgin, mga iglesia, dadanas ng malaking kapigatian habang ang Israel, ito na, palmarin sa biyaya, tapos na rapture, sila ay tatanggap ng propesya. Anong propesya? Aral. Nino ng 2 propeta. So, ilan sila ang tatanggap? 144,000. Paano milyon ng mga Hudyo? Ang sagot, hindi sila tatanggap. Dahil 144,000 lang na mga Hudyo ang tatanggap. Sa propesya ng 2 propeta. Ano ito? Pantawag sa mga pinili. Sa atin, ano ang pantawag sa atin? Ang hiwaga ng 7 tatak. So, ang aral ng mga protestante ng Baptist Pentecostal ay walang kapangyarihan para tawagin ang mga pinili, kundi ang mensahe sa panahon. Sige. Then comes the battle of Armageddon. Pagkatapos pala ng 3 taong kalahati, may Gera Armageddon. Itong Gera Armageddon, ano sinasabi natin? Destroys all things. Lahat ng bagay, wawasakin. Mga bomba, wasakin. Mga building, wasakin. Ang mga bangkaw sa ilalim ng lupa, wasakin. Lahat wasak. Lahat ng mga metals wasak. Kung ito mga metal wasak, sunog, tunaw, ano pa kaya mga tao? So walang tao matira sa Gera Armageddon. Kapag magka-Gera Armageddon, ang China, ang Russia, ang Amerika, ang Europa, lahat magka-Gera Armageddon, patay lahat ng tao. Pero kapag nangyari ito, rapture muna. Ibig sabihin, hindi natin maranasan yan. So mga tao sa panahon yun, sa sabog, hindi sila tamaan ng mga bomba, pero yung radiation tatama sa kanila. Yung mga lason tatama sa kanila, at sinasabi ng Biblia, nakatayo sila, ang mata nila malulusaw na.
nakatayo silang buhay na buhay, ang kanilang dila ay malulusaw na. Ganyan ang dadanasin ng lahat ng mga tao hindi makasama sa rapture. Sige natin. Then the bride returns back with the groom for 1,000 years, the millennium reign. Pagkatapos ng mga mundo na ito, linisin, ano mangyari? Tayo na ni-rapture, babalik dito sa lupa. Sa lupa tayo babalik. Anong panahon yun? Ang sagot, millennium. Ilang taon? 1,000 taon. Anong gagawin natin? Maghahagip tayo sa mundo nito. Babalik tayo sa mundo nito na panibago ang katawan. Glory. Maluwalhati na. Wala nang sakit. Hindi na tatanda. Hindi na mamamatay. Ang katawan yun ay tatawag maluwalhating katawang laman. Glorified flesh body. Hindi na tatanda. Ang mga tao ngayon, nagpapabata. Pero tatanda pa rin. Pero kapag ang tao may maluwalhating katawang laman, yun, hindi na tatanda. Hindi na mamamatay. Amen. Then comes the white throne judgment. Pagkatapos ang 1,000 taon, darating ang tinatawag paghukom. Maputing trono ng paghukom. See? After that comes new heaven and new earth. Okay. Sa white throne judgment, bubuhay na lahat ng mapatay. Pero pagkatapos daw niyan, bagong lupa, bagong langit. Ngunit hindi sinabi na mayroong sunog na magaganap bago ang bagong langit at bagong lupa. So mayroon munang sunog. So dalawang panahon ang sunog. Una sa Gira Armageddon at ang kasunod sa Gira Gog at Magog. Sige. Next, brother. Next, brother. Now, And then after 1,000 years, then the great white throne judgment comes. Then the dead, both right and wrong, is raised. okay. Ang masama at ang mabubuti ay bubuhayin. See? Books were opened. The book of life was open. May dalawang klaseng libro ang bubuksan. Ang una, libro ng buhay. At pagkatapos, ang isa ay mga libro ng mga masasama. See? Saints and wife and husband set and judge the world. Okay, babalik tayo dito sa mundo, sa Great Revelation. Pagkatapos, si Kristo at tayo ay maghukom sa sanlibutan. Huwag man natin makasalanan. Pati ang hakatulan natin. Judge all nations with the rod of iron, and he'll judge them with the rod of iron. Okay. Separate the sheep from the goats. Paano hatulan ang mga bansa na sa pamamagitan ng panghampas na bakal. Anong panghampas na bakal? Salita ng Diyos. Yun ang ihuhukom sa kanila. Amen. Okay na bro? Diretso. Number Naman yun, ha? 8 na po bro. Ha? Number 8, second to the last. Sige, meron. Notice in the second resurrection, O pansinin si kalawang pagkabuhay. when they come up, Itong mga tao ay ibabangon na bumuhay. Satan is loosed out of his prison. Okay. Si Satanas ay pakawalan sa kanyang presyuhan, sa kanyang presyuhan niya, impyerno. Paano siya, kailan siya pakawalan pagkatapos ng 1,000 taon? Pakawalan. Dahil ang lahat ng mga masama ay bubuhayin. Sa mga tuwid, sa millennium, gapos siya. Bakit? Dahil wala sa mga gamit. Kaya may kapangyarihan lang si Satanas sa mundo nito dahil ang masasama ng mundo. Sa millennium, wala. Tahimik, payapa. So ang ating kapayapaan, alam nyo, hindi sa kamatayan ng ating katawan. Ang kapayapaan natin, naka Kristo. Amen. Lumapit kayo kay Kristo. Para may kapayapaan. Si brother, next, Betso. Now, Numerit. then the judgment is set. Watch Jesus with the bride.
as Okay. king and queen. Sa paghuhukom, ano mangyari? Si Kristo, hari. Si Ambrad, Reyna. So, si Kristo at tayo ay maghuhukom. Hindi tayo hatulan. Tayo ang hatol. Si The books were opened. books, ano yun? Books ng mga kasalanan. Books of Marami the yan. sinners. Libro yun ng mga makasalanan. Amen. Alam niyo mga tao na wala kay Kristo, ang maiinis nga bigay, maiigigan susi. Pag wala kay Kristo, talagang bawat kasalanan may kasulat sa mga aklat. Bawat kasalanan may nakasulat sa mga aklat. Kaya mag-ingat kayo. Bali walang paggawa ng kasalanan, hindi mo alam. Nakarikod. Ito lahat yung para yun sa mga libro. Amen. Mag-ingat kayo. Kaya gusto ng Panginoon, lahat tayo lumapit kay Kristo. Ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang kanyang mga ginawa masama, wala na yan. Amen. Itinapon na yun, binura na yung Panginoon. Lahat bago na. Kaya kung bago na lahat sa mga tao na kay Kristo, huwag nyo na ibalik ang kanyang kasalanan. Kahit sarili mo na kasalanan, patahimikin mo kaluluwa mo. Sapagkat ang na kay Kristo, bagong nilalang na. Amen. Huwag mo na halongkatin kasalanan mo. Huwag mo hayaan si Satanas na halongkatin ang kasalanan mo. Huwag mo hayaan si Satanas na gamitin kay palalasin mo ang kasalanan ng iba. Amen. Na nagbago na rin. Na binago ng Panginoon. Kaya ang pagbabago ay na kay Kristo Jesus. See, brother? Another book was opened, which was the book of life. Libro ng buhay. So, Every- parang klase lang ang aklat na bubuksan sa paghukom. See? Every man was judged thus by the bride. Okay, sino maghukom sa mga tao, sa bawat tao? Ang nobya. Kaya tayo, mga tayo ay ginamit, gagamitin ng Diyos sa paghukom, ang tawag sa ating nobyan Kristo. Amen. Taking these little matters before the Sabi law. anong ginagawa nyo? May mga konti kayong problema, dalawa nyo pa sa mga taga-sanlibutan? See? Know ye not that the saints shall Hindi judge na the alam earth? na ang banal maghukom sa mundo. Tama na, bro. Okay, next na isa na lang. Or after time has been fulfilled, Okay. all sin is gone. O, ang lahat ng kasalanan ay mawala. Kaya, kapag matapos na ang lahat. See? Ang time, tapos na. See? Taken away O, tanggalin ang kasalanan. See? at the millennium, Sa milenium, tanggalin yan. at the great white throne At judgment. sa paghukom, sa maputing paghukom. At type by the Holy Ghost. Kasi tipo ng Holy Ghost. After the world is on fire and Pagkatapos baptized, sa mundo na ito ay baptismuhan sa apoy, it's baptism of holy fire from heaven. baptismo ng Holy Ghost, apoy doon sa langit, mula sa langit, All sin is gone. ang lahat ng kasalanan wala. Dali lang, ganun din. Kapag dumating siya ang Holy Ghost, ang kasalanan mo na. Saan napunta? Tiyuan ng Panginoon. Ginamit niya ang kanyang dugo. Kaya kung may salita kayo ng Diyos, ma-apply sa atin yan. Pero kung hindi mapaniwala sa bawat salita ng Diyos, manatili ang kanyang kasalanan. At iyon ang harapin niya sa araw ng paghukom. Kaya huwag natin hayaan ang demonyo na guluhin ang ating kaisipan. Pag nasa Kristo kayo, may kapayapaan. Amen. Pag wala kay Kristo, magulo ang kaisipan. Siguruhin sa paraan sa pamagitan ng Holy Ghost. Malapit niyo si Lord babalik. Ang tanong, preparado na ba kayo? Sa pagdating ng Panginoon, anytime, darating sa atin ang kamatayan. Nakatagda sa tao mamatay na minsan, pero mayroong paghuhukom. Yan nakakatakot ang paghuhukom. Ang tao kasi, kung ano-ano na lang kanyang ginagawa, ano na, pabayaan niya ang demonyo na kumilos na ng buhay, na hindi niya alam na yun pala ay kanyang sasagutin sa paghuhukom. Amen. Ang nagkarinig ng Word of God,
at baliwala sa kanya, sasagutin niya, sarang pangalan. Glory. Paparusahan siya. Kaya gusto ng God, tayo ay manampalatayanin sa bawat sandali ng Diyos. Tumayo ang bawat isa. Dakila ang Diyos na nakapangyarihan, pinabuhay ka namin, kaya pasalamatan, sapagkat tayong pangayon ng kaligtasan. Tayong pangayon ng biyaya sa mahintin. Hindi pa dumating ang rapture. Panginoon, gusto mo na ang tao walang isang mang paparusahan. Amen. Ang gusto mo, ang lahat ay magsisisi. Paano magsisisi kundi sa manampalataya mo? Kaya mabuting balita ipinapangalan at gusto mo manampalataya ka. Sapagkat yan ang paraan mo kung paano mo kami tatanggapin. Salamat! Pagpalain mo sila, kami lahat, ang mga mahal sa buhay, pagpalain mo rin, na sila naman ay makarating sa panampalataya bago mag-rapture. Salamat, God. Ikaw ang nagtanggal sa mga kasalanan namin. Ang konsensya ng kasalanan tinanggal mo. Salamat, God. At iniisip namin kung paano ka namin mapalugod. Salamat, God. Malapit na ikaw babalik. Kaya habang nagtrabaho, habang nag-aaral, ay maging busy kami sa iyong gawain. Salamat, God. Sa pangalan ng Lord Jesus, dalangin namin, we pray. Amen. God bless you, sir.